Yung topic natin ngayon, ano muna tayo ha, pasintabi, yan, sa mga seryoso pag pinag-uusapan ng magulang. Itong topic na to para doon sa mga tao na hindi nila alam yung dahilan bakit sila galit sa nanay nila, or sa magulang nila, o sa tatay nila, nang walang dahilan, hindi nila alam kung bakit. Okay? So, bakit nga ba may mga taong parang naiirita kapag naririnig nila ang boses ng kanilang mga magulang? Hindi dahil sa wala silang utang na loob. Alam niyo naman sa Pilipinas, malaking bagay ang salitang utang na loob sa mga anak, no? At lalong hindi dahil masama silang anak. Okay? Isa sa stigma sa Pilipinas, yung pagbibigay ng respeto sa magulang. Okay? Na talagang kaakibat ito ng mabigat na parusa, parang gano'n sa konsensya pag hindi mo nire-respeto yung magulang mo. So, ang title natin ngayon, Why You Feel Irritated When Your Parents Talk. This is Beautiful Life, your weekly pause to reflect, reconnect, and rise. Siguro minsan natanong mo na yung sarili mo, no? Bakit ako ganito sa nanay ko, o sa magulang ko, o sa tatay ko? Bakit napaka-ungrateful ko? Bakit parang napakasama ko, di ba? Am I a bad child? Masama ba bata? Or masama ba akong tao? Ganun. Let me tell you something. You're not a bad child. Hindi naman kasi disrespect yung ginagawa mo o yung na-experience mo. Hindi rin ito bahagi ng rebellion or nagre-rebelde ka sa magulang mo kaya di mo pinapansin. And it's not also an attitude towards your parents. Alam mo ba kung ano ito? It's an emotional defense mechanism. Okay? Your brain is trying to protect you. Bakit? Di ba? Bakit kinakalaprotektahan ka ng brain mo? Most probably, okay, when you are a child, okay, nung bata ka pa, okay, mga simpleng salita, mga pagpuna sa'yo, okay, lahat ng ginagawa mo mali, binabakukan ka, pinagtatawanan ka sa mga pagkakamali mo, okay, ang gumagawa nito magulang mo, okay. Ito yung nababaliwala yung emotion na meron ka. Pag umiiyak ka, gusto mo magsumbong sa nanay mo, kaso sinasabihan ka na huwag ka umiyak, tumahimik ka dyan, kasalanan mo yan. Yan, na hindi man lang pinapakinggan yung side of your story. Okay? Ito yung mga karanasang paulit-ulit na nararamdaman mo nung bata ka. Na imbis yung mga magulang mo ang magbigay ng lakas ng loob sa'yo, pakinggan ka, sila yung nagiging dahilan kung bakit ayaw mo na magsalita, ayaw mo na magsumbong. So, bilang adult, dala-dala mo ito. Okay? Nasa puso't isip mo ito. Kahit hindi mo namamalayan. So, usually, nasa subconscious natin yan. Okay? Hindi mo yan sinasadya at hindi mo yan namamalayan. Tatandaan mo, hindi ka bastos. Hindi ka ingrato. Ayan. Maaring ikaw ay sugatan, pagod, at hirap na ang damdamin mo. Okay? So, you're not tired physically, but you're tired emotionally. Kasi hindi naman na-heal di ba? Hindi naman napainggan, hindi na-heal yung pain na naranasan mo nung bata ka. Kung minsan, ang tanong, yung simpleng tanong lang ng nanay mo na, or magulang mo, or tatay mo, kamusta ka na? Di ba? Minsan, naiinis ka, sagot mo lang, okay lang. Parang ayaw mo talaga makipag-usap, okay? Na yung pagbati na yun ay mula sa isang magulang na may pinagdaanan ka nung bata ka. Kasi bumabalik lahat without you knowing it, kasi nga nasa subconscious siya. This is not safe. So, it's build a wall. Hindi siya safe para sa iyo. So, yung defense mechanism ng katawan mo, nag-build siya ng wall. Kaya ayaw mo na ikipag-usap sa magulang mo. Okay? Automatic yon. Okay? So, nagkaroon ka ng shutting down sa kanila. Okay? Ayaw mo na ikipag-usap sa kanila. Kasi alam mo, sa sarili mo, hindi ka naman maintindihan. Kasalanan mo na naman. Just like what happened nung bata ka. Pero ito ang gusto kong tandaan mo. May karapatan kang mag-heal. Okay? May boses na dapat na mapainggan mula sa iyo. Okay? Dapat marinig yung damdamin na nagtatago dyan sa loob ng puso mo. Kung ano man yung pinagdaanan mo nung bata ka, dapat itong marinig. Dapat itong mailabas. You're not rude. You're just tired. Not physically, but emotionally. Ulitin ko, hindi ka talaga galit sa magulang mo. It's what happened during your childhood. Kaya ganyan yung reaction mo sa kanila. Your body remembers those time.
When every conversation feel like a trap nung bata ka pa. Okay? Hindi ka pinapakinggan as I mentioned kanina. So no matter how respectful you were, you still blamed, mocked, and ignored. Okay? Kahit na ginagawa mo naman ang lahat bilang bata, okay? Ikaw pa rin na may kasalanan palagi. Tumahimik ka, huwag kang umiyak dyan, kasalanan mo yan. Okay? So, now, even a simple, kamusta ka na mula sa magulang mo, parang feeling mo ambush ito. Di ba? Parang, kamusta ako eh. Di ba parang wala naman kayong care sa akin ng bata ako, emotionally. Hindi nyo nga alam ko ano yung nararamdaman ko ng bata ako eh. Kung paano ako napapahiya eh, kung paano ako nabubuli, di ba? So, you avoid calls. You leave voice messages. Ayaw mo talaga kausapin yung magulang mo. Okay? Parang, ano mo yun, pagtatawag siya, parang mas gusto mo chat na lang kaysa marinig mo yung boses niya. Kaya ina-avoid mo yung calls. Okay? At sinasabi ng mga ibang tao na hindi naiintindihan yung ganitong emotional stress na nararamdaman mo, napaka-disrespectful mo sa magulang mo. Wala kang respeto sa nanay mo. Okay? Pero hindi yun, no? Hindi yun, walang kinalaman yun sa respeto. Okay? Mahal mo yung magulang mo deep inside, alam mo yan for a fact. It's just so happen, may mga unhealed or may mga pain and suffering emotion mo na hindi na-heal nung bata ka. Okay? So, some kids didn't grow up climbing a hill. Di ba? Yung iba, talagang they started underground, no rope, no gear, just survival. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Hindi naman lahat ng kabataan na bless ng may mabuting magulang na ginagabayan sila hanggang sa paglaki nila. Maraming kabataan, ang sila na mismo ang gumabay sa sarili nila. Sila na yung nakipaglaban sa hamon ng buhay for them to survive. So, pag iniisip natin yung mga ganitong sitwasyon, ito yung mga sitwasyon na kung saan ang tingin sa'yo walang kwentang anak. Okay? Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, or shinare ko kanina, ang tingin ng ibang tao dito, napaka-disrespectful mo sa magulang mo. So sa mga ibang tao dyan, okay, before you judge someone na ganon, okay, alamin mo muna yung kwento ng buhay. Okay? Huwag nyo agad husgahan porket nilalayo nila yung sarili nila sa magulang nila. Yung paglayo nila, defense mechanism nila yon para hindi na ulit sila masaktan. Just like what happened nung bata pa sila. Survival nila yun. Yun ang kanilang survival. Yung tahimik sila, ayaw nila makipag-usap, dinidistance nila yung sarili nila. Survival instinct yun pagdating sa emotion nila. Okay? So, kung ikaw ang nakakaranas nito at ngayon naliwanagan mo na hindi ka naman pala disrespectful sa magulang mo, may nangyari lang pala nung bata ka, mag-comment ka naman dyan sa baba ng salitang, "Now I understand." Kung gusto mong papalawakin, mag-chat ka lang at mag-usap tayo. So, this is Beautiful Light, helping you understand yourself and others, one emotion at a time.